Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng News 5. Ito po yung resulta ng net satisfaction rating ni BP Sara sa latest survey ng SWS. Tumaas pa po ang net satisfaction rating ni BP Sara. Ito. Net satisfaction rating ni BP Sara umangat sa positive 31% batay sa latest survey ng Social Weather Stations. Sa naturang survey, lumabas na 58% ang satisfied sa performance ng BICE habang 26 ang hindi masaya at 16 ang undecided. Itinuturing ng SWS ang bagong net satisfaction rating ni BP Sara bilang good. 2 puntos ang itinaas nito kumpara sa moderate na positive 29 noong Marso. Isinagawa ang survey noong June 20 to 29 bago ang pagsisimula ng impeachment trial. Okay. So ano naman ang rating ng Pangulong Marcos Jr.? Ang rating ng Pangulo is ang dissatisfied, hindi maligaya sa kanya, is 45%. Ang satisfied sa kanya is 38%. Ang undecided is 17%. Kaya ang kanyang rating is negative 7. Yan po ang rating nilang dalawa. Negative 7 versus positive 31. Sabi ni Auntie Claire, hindi daw apektado ang Pangulo sa mataas o mababang rating niya. Basta magtrabaho lang daw siya ng magtrabaho. Kaya napakasipag ang Pangulo. I think nandun pa siya sa Singapore, nagbiyahe, gumastos na naman, ginamit, of course, ang ating taxes. Anong hangarin niya doon? I don't know. So, siya na yung pinaka most troubled president in our history. Nung una, pinagmamayabang. Ano daw? Manghikayat ng mga foreign investors. Kailan lumalabas sa ngayon, bumabagsak ang foreign direct investment sa ating bansa. For first 4 months ng 2026, January to April, bumaba ng more than 1 billion US dollars ang investment sa ating bansa. So ano ba? Pwedeng maipagmayabang nila na biyahe ng biyahe, maghikayat ng foreign investors. Wala. Sino pa ang gustong mag-invest sa ating bansa na talamak ang korupsyon? Sino ang gustong mag-invest sa ating bansa na nagkakaroon ng political instability? Sino ang mag-invest sa isang bansa na pinaparatangan ng presidente, mismo kapatid ng presidente nagparatang na gumagamit ng pulburon? Sino pang mag-invest sa isang bansa na isa sa pinakamagulong lugar? Kaya nga pati turista apektado. Tinatalo pa tayo ng mga kapwa nating ASEAN nation. Tinatalo nga tayo ng Cambodia. Ang ganda kaya ng ating bansa. Bakit sobrang baba ang foreign tourist arrivals natin? Alam nyo na ang sagot. Hindi na natin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kaya, sige lang. Trabaho lang ng presidente, baliwala lang daw. Kaya lang, nakita ko, di ba, meron siyang bagong appointee, si dating Secretary Benor Abalos. Cabinet Secretary daw siya. Kaya, ang trabaho niya is mag-ikot sa buong bansa.
kausapin daw ang mga Pilipino at iparamdam ang serbisyo. Paano mo iparamdam ang serbisyo ng gobyerno? Nakikiusap ka lang. Gastos-gastos lang. Sa latest survey ng Pulse Asia, negative 27% ang net satisfaction rating ng gabinete ni Pangulong Marcos. Tapos, ipapakita mo ang iyong malasakit sa isang cabinet secretary na namamasyal lang kakausapin ng mga tao. Anong magagawa ng kakausapin? We do not need talk, we need cash kung ang mga tao pa, ano. Pakita nyo, serbisyong totoo. Hindi yung puros kayo salita. O, ngayon, magsosona na naman siya. Kailan ba ang sona? July 27. O, paano niya ngayon sagutin yung paniningil ng tambayan yung mahiya naman kayo. Ano kayang sasabihin niya? Ipagmalaki niya, marami na tayong naipakulong at marami pang makukulong. Sino ang napakulong? Yun, napakulong natin Senator Rodante Marcoleta dahil lumustay siya ng 75 million. Pinaghinalaan na lumustay ng 75 million. Kailang pera yon ng private individual. Paano mo may pagmamalaki na mahiya naman kayo? Ang napakulong nyo mga dilis. Yung mga big fish. Martin Romualdez, hayahay. Saldico, hayahay. Sino pa? Wala na. Kaya, pinagmamayabang ng Pangulo nga, siya lang daw ang presidente na nakagawa niyan, nagpa-imbestiga at nagpakulong. Sige na lang, pabayaan na lang natin. Diyan siya mataas ang rating, yung pagpapakulong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni sila ang tabangan sa SEN. Salamat sa 17 ka pamilya. So mauna ni ang mga yero nga ipantabang sa mga tao. Bantay. Salamat Lord. Oh. Salamat sa Ginoo na tagaan mixed. 17 ka pamilya sila karon. Ang matabangan o gero. Ug karon na anak ko diri sa balay ni Junel Linggian nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So mao na ni ang natabangan o gero. Pulihan niya karon ay mga buslot na ang iyang atok. O muna ni ang gihatag nga 8 ka buok nga yero nga 8 ka taas. Nga iatop karon. So muna ni ang itsura sa gawas nga bahin sa ilang balay. Ug karon human na sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakatop na gid ang gitabangan ani. Una, salamat kayo sa Ginoo nga natabangan ta pilmig katabang ani libre nga sin o nga wala na pulihan. Napulo na katuig bago pa napulian inyong atop. O dako bayong pasalamat sa nagpasiug na pud ani nga aron mi makaapil ani nga kuan nga mga libre nga sa libre nga sin. Pa rin ate. Unang-una salamat gid kay sa Ginoo nga nakaapil mi ani ug salamat pod sa nag-sponsor ani
Oo, salamat kaayo. Salamat kaayo.